Magandang hapon mga ka-RP. Magbibigay lang tayo ng tips lalo na sa mga maglo-long ride, yung mga hiling mag-long ride, no? Para less worry din kayo. So itong hawak ko ay stator. May bibigay lang ako ng tips about sa stator na full wave, ha? Kasi may dalawang klase kasi ng stator, may half wave saka yung full wave. Itong i-share ko sa inyo na tips ay pang full wave kasi wala akong stock na half wave. Kaya ito lang muna may share ko sa inyo na full wave, no? So, sa mga naka-Rusi Passion, para sa kalaman ng lahat, yung stator ng Rusi Passion ay full wave na, no? Ang gagawin nyo na lang dyan, para mapakinabangan nyo yung full wave, magpalitan lang kayo ng full wave na regulator. Okay? So itong video na to about sa paano mag-check ng stator kung okay pa siya, no? Kaya bago kayo bumiyahe, maglo-long ride kayo, check nyo muna para malaman nyo kung para less worry na rin kasi minsan yung mga naglo-long ride, no, hindi nila ina-expect na biglang titirik yung motor nila, no? Yung tipong galing ka stock po, pag uminit ang makina, biglang mamamatay. Tapos pag lumamig, mag-start naman. So, pag mga ganon, warning na yan, para i-check nyo yung stator. Okay? At para sa mga may leak long ride, no, ito yung pinaka-best na paraan para ma-check natin yung stator natin kung goods pa or hindi na. Lalo na yung mga naka-full wave. Okay? So, sa full wave kasi, isang wire lang naman pwede natin i-check dito. Yung pinaka-pulser. Sa half wave kasi, may dalawang wire ang i-check doon. Yung primary coil na wire, tsaka yung pulser. Sa full wave, pulser lang. Wala nang iba. Then the rest, pwede naman yung i-test yung bawat wiring kung magte-test tayo ng full wave ng stator. Okay? Sa full wave stator, isang wire lang ang i-check natin dito. Sa half wave kasi, dalawang wire ang i-check natin. Sa ngayon, ito muna yung pwede kong ipakita sa inyo dahil ito lang meron ako. Okay? So, ang i-test natin na pulse na wire dito sa full wave na stator, yung itong white blue na to, na wire ng pulser. Ito yung pulser mga paps, pulser. And then stator, lagi magkasama yung dalawa na yan, kambal yan. Okay, so ang gagawin nyo lang, kailangan nyo lang talaga ng digital tester, no? Kung kaya nyo, mag-share ako ng digital tester kung hanapin ko yung link ng seller kung meron pang available. So isi-share ko lang yung link kung gusto nyo ng ganitong digital tester, no? So ang gagawin nyo lang, isi-set nyo lang sa ohms. Nakaset na to yan. 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 Na siya sa ohms. So, ang gagawin nyo, ganito lang. Simple lang mga paps. No, kung nakakabit yung stator nyo sa motor, so, yung isang test proof, alin dito magkabaliktaran yan, walang problema. Okay? Yung isang test proof, ilalagay nyo sa body ground ng motor or sa ground wire ng motor nyo. Okay? Itong tinetest ko ay hindi naman nakakabit, no? So dito tayo kukuha ng ground sa banda ng sa part ng pulser, okay? Kasi itong part na to ground yan pati ito yan, ground yan, okay? So ganito, yung isang test proof dito yung ilagay, alin man sa dalawa, pwedeng ilagay yung black dyan, walang problema dyan, okay? So yan, okay, ilagay nyo sa red white, no? Yung pinaka wire ng pulser. Okay, dapat makakuha tayo ng 100 plus or mas maganda. Ang nire-recommend ko na mas magandang reading is 250 or 200 ohms. No, pag pumalo na kasi sa 100 o 150, medyo 50-50 na yan. No, medyo hindi na maganda yung binabat ng kuryente yan. Okay? So ganito lang, kasimple. Okay, lalagay nyo sa isang test proof dito.
Then yung sa ground. Kung nakakabit naman sa motor, sa ground, sa body ground ng motor. Test natin. So yan, nakakuha lang tayo ng nagbabago. So yan. Basta yan, nakakuha lang tayo ng 156 point. Nagbabago siya. 157 or nagiging 58. So yan, basta ganyan. Ayan. Pag ganyan mga paps, no, medyo ano na yan. Sa akin, alanganin na yung reading na yan. Ang pinaka best na reading talaga 200 or 250 ohms. Yung medyo maganda yung reading na yan. So hindi kayo titirik nun. Pag mga ganito kasi 100, 150, medyo ano na yan alanganin na yan. Pwede kayong itirik niyan. Itong stator na to ay galing to sa motor ko. Kaya ako rin nagpalit, diba? Hindi na rin maganda yung binabato yung kuryente. So mahirap. Lalo na pag naglo-long ride tayo, dapat chinecheck nyo muna yung stator. Yung wire, lalo na dito sa part na to. No? Yan. Dapat maganda yung reading na para pag nag-long ride kayo, wala kayong aberya. Okay? So yun lang mga paps, yun lang yung pwede kong share sa inyo. Ganun lang kadali mag-test ng full wave na stator. Okay? So hayaan nyo pag nagkaroon ako ng half wave, gagawin din natin ang video. Yun lang, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Ingat kayo lagi. Ride safe. Bye-bye. Peace out.